Huwag mo akong isipin, Apo. Patapos na ang chapter ko dito sa mundo. Ikaw, wala ka pa sa kalagitnaan ng aklat ng buhay mo, Apo. At gusto ko, bago ako pumanaw, matagpuan mo ang lalaking magmamahal sa iyo at mag-aalaga. Nick, nakakatakot ang babae na yun. Ang ganda niya tapos ibibigay lang niya ang sarili niya sa taong hindi niya naman kilala. Ano pa nangyayari sa mga tao dito? Parang wala sa kanila mga sarili. Ang pagiging aswang ay isang sumpa mula sa aming mga salinlahi. Habang binabago ng modernong bagay at teknolohiya ang ating mundo, pinili naming subuhay at mamuhay ng normal. Iwinaksin namin ang kumain ng lamang loob ng tao at uminom ng dugo. Amihan, pakiusap. Hayaan mong ikaw muna ang alisin ko sa lugar na to. Isasama kita. Ipakikilala kita sa pamilya ko. Babalik tayo para tulungan ang mga kasama mo rito. Sakay ng isang magarang kotse. Sakay ang magkaibigang Lester at Darrell. Walang direksyon ang kanilang pupuntahan. Tahimik lamang si Darrell na nakaupo sa tabi ng kaibigan. Ayaw niyang kausapin si Lester dahil hindi pa ito nakamove on sa kabe-break up lamang nilang relasyon. Nais lang nitong damayan ang kaibigan. Ay! Ano yun? Anong nangyari? May dumaan na malaking pusa. Nahagip ko yata. Wag, tol. Ano ba? Huwag mo ko pigilan. Bababa ako. I-check ko lang yung pusa. Baka nasagasaan ko. Naku, pusa lang yun. Isipin mo kung nasan tayo. Tingnan mo. Ha? Grabe, tol. Sa dami ng pwede mong hintuan. Dito pa talaga? Bilis, paandarin mo na. Umalis na tayo rito. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Hindi pusa yun, maniwala ka. Kakaiba ang lugar na ito kaya umalis na tayo. Bumaba ka. Samahan mo ko. Okay na ako dito. Ang kulit na ito. Sabi ko sa'yo walang pusa. Ayaw makinig sa akin. Bahala ka nga. Duwag ka talaga kahit kailan. Bahala ka mag-isa dyan. At least sasalubong ko ng kotse. Total, ikaw naman itong broken-hearted. Ikaw na mag-isang mag-check. Oh, bakit? Biglang tumahimik. Nasaan na si Lester? Anak ng tipaklo. Lester! Tol! Pare! Best friend! Sumagot ka naman ako! Huwag mo lang akong bibiruin ng ganito. Alam mo namang nasa lahi namin ang inaatake sa puso. Tol! Tol, Ah! hoy, bakit ka sumigaw? Papasok na, bilisan mo! Nagbinakla ka na naman. Tigilan mo nga yung pag-arte mo ng ganyan. May nakita ka ba pusa? Wala. Baka namalikmata lang ako. Hindi, tol. Sinadya nilang pahintuin tayo sa lugar na ito. Ano bang pinagsasabi mo? Lagi mo kasi akong inaarawan ng ganyan eh. Kung ayaw mo niwala, bahala ka. Umalis na lang tayo rito! Marami nang naririnig si Lester tungkol sa lugar na yun. Kaya gano'n na lamang ang takot niya nang makitang mismo sa lugar na yun. Napapreno ang kanilang kotseng sinasakyan. Nagtataka siya kung bakit hindi ito alam ng kanyang kaibigan. Gayong bukas naman sila sa usaping dalawa. Okay ka lang ba, Lily? Ang balakang ko. Ang sakit. Bakit ka kasi nagkakandirit? Nahagip ka tuloy ng sasakyan. Ang layo ng pagkakatilapon sa akin. Visit na yun. Sisip-sipin kong dugo niya. Ba't dyan ha? Siya yung bad. Ako na nga tong nahagip. Ako na tong nasaktan.
Paano kung hindi na ako magbuntis dahil sa lakas ng pagkatilapon? Ang OA mo talagang aswang ka, no? Kasalanan mo. Nag-anyong pusa ka sa gitna ng daan. Ganon? At mukhang pinupuntirya mo yung sasakyan yung kanina. Dumikit ka pa, kaya ka nahagip. Oo nga pala. Yung pogi. Nakita ko yung driver. Super pogi. Halika, bumalik tayo. Akala ko ba masakit ang balakang mo? Balakang lang to. Pogi yung nakita ko. Halika. Tigil! Bakit? Paparating si Lolo Adel. Naririto siya. Malapit lang ang kanyang kinaroroonan. Hindi niya tayo dapat na makita. Paano yung pogi? Pogi? O yung kaparusahan ni Lolo Adel kapag nakita niyang naglalamierda tayo sa labas ng barangay. Umuwi na tayo. Hups! Pusa na naman. Kung sa bagay, mas mabilis at listong kumilos ang pusa. Ganun na rin ako. Nagmamadaling bumalik ang dalawang babae. Umiwas na makita ni Lolo Adel. Maigpit ang matanda lalo na sa pamamasyal tuwing gabi dahil marami raw masasamang tao ang naglipana. Samantala, hirap ang dalawang binata na muling paandarin ang tumirik na sasakyan. Ano? Bakit ka huminto? May gasolina naman. Ano kaya nangyari? Andiran mo na sabi, tol. Ayaw nga umandar. Magkatabi lang tayo eh. Hindi mo ba nakikita? Makailang beses na akong sumubok na paandarin ang makina. Pero ayaw umandar. Tagal mo nang nagmamanayaw nitong kotse, ngayon pa tumirik. Gasolina lang siguro kung okay kanina. Pero kung hindi, ang makina na may problema. Latest model naman to eh, tsaka bagong-bago, tapos titirik. Pantay naman yung sementong dinadaanan natin ah. Bumaba ka. Ha? Bababa na naman? Dalawa tayong bababa. Hihingi tayo ng tulong sa may alam na magkumpuni nitong visit kong kotse na to. Malas talaga ang breakup kahit kailan ano? Ano sinabi mo? Sabi ko, may pakiramdam ako na hindi tayo makakaalis sa lugar na to. Bumaba ka na para makahanap tayo ng mag-aayos nito. Para makauwi na tayo. Iniwanan na magkaibigan ang sasakyan na naghanap ng pwedeng tumulong sa kanila. Malayo pa'y nakita na sila ni Lolo Adel. Makahulugan ang mga ngiti nito habang nakatingin sa papalapit na dalawang binata. Good evening po, Lolo. Magtatanong lang po sana kami kung saan po dito may pinakamalapit na paggawaan ng sasakyan. Nasiraan kayo ng sasakyan? Hindi ho, Lolo. Maganda ho ang takbo niyan. Trip lang ho namin ipaayos. Darrell, Nagtatanong pa kasi. Sino bang magpapagawa kung hindi sira yung sasakyan? Palalim na ang gabi, mga tutoy. Nasa delikado kayong lugar. Hindi po Tutoy ang pangalan niya, Lolo. Siya po si Lester at ako naman po si Darrell. Galing po kami sa syudad at napadpad lang po kami sa lugar na ito. Alam ko. Tinatanong ba kita? pasensya na po, Lolo, dito sa kaibigan ko ha. Kanina po kasi kami nasiraan pa ng sasakyan. Kanina pa ho kami hindi kumakain. Mayaman kayo pero gutom. Hay nako, walang patutunguhan na usapan na ito. Halika na nga, Lester. Baka meron sa unahan. Walang pagawaan ng sasakyan dito. Kung meron man, malay ko. Wala naman akong sasakyan. Sige po, Lolo. Hindi na po bale. Try lang po namin sa unahan. Patungo kayo. Sa papasok sa gubat, mapapahamak kayo, mga binata. Gubat? Dead end na po ito?
Nako, pare, dead end na nga itong pupunta natin. Tutulungan ko kayo. Pero kailangan muna ninyong maghanap ng matutulugan. Alanganin na ang oras para sa mga dayong katulad ninyo. Gusto na talaga namin magpahinga tsaka gutom na ako. Lolo, may alam po ba kayong malapit na hotel dito? Mukha bang may hotel sa lugar na ito? Simple lang ang alam ko. Sumunod kayo sa akin. Saan ka pupunta? Susunod kay Lolo. May saya na matandang yan, pare. Susundan mo. Wala ka talagang galang sa matanda, ano? Iba lang ang pakiramdam ko sa matandang yan. Akala ko ba pagod ka na't gutom? May choice pa ba tayo? Oo nga, no? Bukas na tayo mag-ayos ng kotse. Sa ngayon, kailangan muna nating magpahinga at kumain. Tara! Sinundan nga ng dalawa si Lolo Adel. Tahimik na ang buong paligid. Senyales na tulog na ang lahat ng sinumang nakatira sa lugar na yun. Sa isang maliit ngunit malinis na kubo, dinala ng matanda ang magkaibigan. Sa inyo ang kubong ito, Lolo Adel? Astig Sa labas pa lang, parang ang liit pero ang ganda naman dito sa loob. Ang apo ko ang nag-aayos ng kubong ito. Ingatan niyo ang mga gamit dito sa loob. Huwag kayong burara. Masela ng apo ko. Sanay din po kami sa malinis na lugar, Lolo. Pero parang masikip po ang kubong ito para sa amin. Ilan ho ba kayo nakatira rito? Kayo lang dalawa dito. May sarili kaming bahay ng apo ko. Diyan lang sa katabi nito. Hindi niyo makikita ang paligid ng lugar na ito dahil madilim. Bukas ay ipapasyal ko kayo. Baka hindi na kami magpaabot ng umaga, Lolo. Magpapahinga lang po kami ng konting oras tapos aalis din po kami. Dun, tingnan mo, may pagkain dito. Kumain muna kayo bago matulog. Galing Parang alam niyong darating kami, Lolo Adel, ano? Ganyan talaga kapag espesyal na bisita ang darating. Ang bilis May kailangan pa ba kayo? Wala na po, Lolo Adel. Pasensya na po sa abala pero kumain na tayo. Lalo ako nagutom. Iiwanan ko na kayo Kayo na bahala dito. Hanggang bukas mga binata. Siya nga pala, huwag kayong lumabas ng kubo. Mapapahama kayo. Ano raw? Ang word talaga ng matanda na yun, ano? sabay tayong pumasok dito sa kubo, di ba? Pero Paano nakapaganda agad ng pagkain ang matanda na yun? In fairness tol parang may side talaga matanda pero baka naman okay siya, no? parang alam niyang darating tayo. Kain ka na, tol. Dami mong tanong Tom Jones na ako Pagkatapos kumain ay agad ding nakatulog ang dalawang binata. Habang natutulog, hindi pansin ang aninong nakatingin sa kanila. Hindi mawala ang matatamis ng ngiti sa labi ni Lolo Adel. Dumating na ang taong magpapabago ng kanilang buhay. Lolo, saan po kayo galing? Kanina pa po ako nag-aalala sa inyo. Apo, nahanap ko na rin siya sa wakas. Sino po? Ang lalaking nararapat para sa'yo. Lolo, ilang beses ko na po bang sinabi sa inyo? Ayoko makipag-isang dibdib kahit kanino. Hindi maaari. Matanda na ako, Apo. Sinong mag-aalaga sa iyo kapag wala na ako? Sino naman pong mag-aalaga sa inyo kapag nag-asawa na ako? Huwag mo na akong isipin, Apo. Patapos na ang chapter ng buhay ko dito sa mundo. Ikaw, wala ka pa sa kalagitnaan ng aklat ng buhay mo, Apo.
At gusto ko, bago ako pumanaw, matagpuan mo ang lalaking magmamahal sa'yo. Mag-aalaga. Hihintayin ko po munang matapos ang chapter ng buhay mo bago ko po isipin ang bagay na yan. Hindi ka naman excited, ano po? Lolo talaga eh. Ayoko nga po kayong mawala eh. Kapag nangyari yon, gusto kong makitang nasa tamang tao ka na po. At nakita ko na siya. Nandito siya. Ho? Naunawaan ni Amihan ang kanyang lolo Adel kahit alam nitong kaya niyang protektahan ang kanyang sarili. Ngunit sa pagbabago ng panahon, kailangang baguhin din ang nakasaad sa itinakda ng kanilang angkan. Nasaan ako? Tol! Tol, gising! Gising! Tol! Aba, sarap ng tulog eh. Anong lugar to? Nasaan tayo? Ano? Napasarap ang tulog ko. Ano oras na? Tayo ka na dyan. Nakakaya dun sa matanda. Akala ko kung saan tayo napadpad, tol. Wow! Nasaan tayo? Nasa paraiso tayo. Ang ganda ng paligid, tol, oh. Super amazing ang ambience dito. Tingnan mo sa labas, oh. Oo nga. Paano tayo nakarating dito? Saan ba tayo napadpad kagabi? Oh no! Bakit? Tol, kagabi di ba? Tumirik yung sasakyan natin. Naaksidente tayo. Patay na tayo! Tol, nasa langit na ba tayo? Gago. Assuming ka talaga, no? Assuming ka na sa langit talagang punta mo. Para naman tayo hindi mag-best friend dyan. Panirang moment ka naman, tol. Ang ganda ng lugar, oh. Sinasakyan ko lang. Masyado ka kasing seryoso. Gising na pala ang dalawang binata. Good morning po, Lolo. Tama ho kayo. Adel ho ang pangalan niyo, di ba? Oo. Mukhang napasarap ang tulog ninyo magkaibigan. Yes, Lolo. Si Lester nga po, yan sarap-sarap ng tulog eh. Nakalimutan niya ang pangalan na yung taong nangwasak ng kanyang puso. Nakalimutan niya. Ganun ba? Wala ka talagang pinipiling lugar, ano? Totoo naman ah. Lagi tayo magkatabi sa pagtulog, tol. Unang mulat pa lang ng mata mo siya kaagad ang binabanggit mo. Kung nais ninyong manatili dito ng ilang araw, welcome kayo. Maganda ang lugar na ito. Malayo sa syudad, maaliwalas ang paligid at presko ang hangin. Ayos lang po ba kami kung mag-stay kami dito, Lolo Adel? Kasasabi ko nga lang. Lolo Adel, maliban ho ba sa magagandang binabanggit ninyo meron din po ba ditong magandang chika? Wala ngang mga chicken dito. Chick pa kaya? Ho! Ang mabuti pa'y ipasyal ko muna kayo sa paligid ng aming munting barangay. Ipakikilala ko kayo sa mga opisyalis dito. Nasa barangay tayo? Parang kakaiba ho ang lugar na ito, ah. Bagong henerasyon na kasi ngayon. Wala tayo sa bundok kaya hindi na uso dito ang baryo. Nasa kapatagan pa kami. Ang tawag sa lugar namin ay barangay. Barangay ano ho? Welcome sa barangay Mariposa, mga binata. Napaisip si Daryl nang marinig ang pangalan ng lugar na kanilang napuntahan. Pamilyar sa kanya ang binanggit ng matanda, ngunit masyado siyang humanga sa lugar. Samantala, alam ng mga taga-barangay
ang pagdating ng mga dayo sa kanilang lugar. Salamat sa inyo mga kabarangay. Pumayag kayo na patuloyin sila dito sa ating lugar. Ang magkaibigan na ito ay galing sa syudad. Ngunit wala kayong dapat na ipangamba. Sa mga babae, lagi na lang gwapo ang binabanggit ninyo. Nahalata na kayo. Huwag masyadong pahalata. Bago lang sila dito. Pero kilala ko na sila. Lalo na si Lester. Kilala niyo ho ako, Lolo Adel? Pero wala ho akong natatandaan na nagkakilala tayo ng personal noon pa. Baka naman follower mo siya sa Facebook. Hindi mo lang napapansin, tol. Baka nga. Ang gaganda! Oo nga, tol. Maliliit lang ang mga bahay nila. Pero magaganda. Lalo na yung pagkakadesenyo. Parang hinubog ng iisang arkitekto. Shoot, tol! Ay, maganda din ah! Mga bahay lang yan. Tapos ganyan ka na. Sobra ka nang nagagandahan. Huwag kang ang OA, tol. Baka mamaya, pagkamaling ka pang timang ng mga taga rito. Ano ba kasing bahay ang sinasabi mo? Hindi naman bahay ang tinutukoy ko na sobrang ganda. Ayun, oo. Anong? Ngayon ko lang napansin. May nagkukumpulan palang mga kababaihan sa tabing yun. Ang gaganda nilang lahat. Nakikita mo ba, tol? Sa tingin mo. Tingnan mo. Huwag kang magturo. Ano ka ba? Oo, may mga mata ko. Siyempre, nakikita ko. Hindi kasi ako makapaniwala kung paano... alam mo bang walang ganyan na mga magaganda sa syudad? Naku, tol. Nakikinita ko na ang future ko dito. Dito na ako magkakajowa. Tunay ngang magaganda ang mga kababaihan sa Barangay Mariposa. Para bang sadyang hinubog ang kagandahan ng mga ito. Walang tula kabigin. May kanya-kanyang aura, ngunit ang kagandahan ay parang nanggaling lang sa iisang punong hitik sa bunga. Samantala, kumalat sa lahat ng sulok ng barangay ang tungkol sa magkaibigang dayo. Lily, alam kong ikaw yan. Gusto mo ba talagang sirain ang bubong namin? Nagmamadali kasi ako. Mas madaling lumapag sa bubong. May sasabihin ako sa'yo. Ano ba't parang kinikilig ka? Umayos ka ha? Para kang hindi dalagang Pilipinang aswang. Ay, kasi naman, hindi ko mapigilan ng kilig, amihan. Alam mo ba, yung poging nakita ko ng gabing yun, nandito siya sa barangay natin. At kasalukuyan silang namamasyal ngayon kasama si Lolo Adel. Ano? Aray! Ouch! Wow ha! Kailangan talaga sa tapat ng tenga ko ikaw sumigaw? Si Lolo Adel? Anong ibig mong sabihin? Isinama ni Lolo Adel ang taong yun dito? At hindi lang ang taong yun. Dalawa sila. Ano? Paulit-ulit? Paulit-ulit, amihan? Hindi gagawin niya ni Lolo Adel, Alili. Mahigpit niya tayong binalaan na walang magpapapasok ng sino man sa barangay natin. Bakit niya gagawin yun? Nung gabing babalikan ko sana yung dalawa, naamoy natin si Lolo Adel. So ibig sabihin, nakilala na yung dalawa. At alam na natin ang kasunod. Isinama niya dito sa atin. Alili, hindi gagawin yun ni Lolo Adel. Pero ginawa nga ni Lolo Adel, kaya no choice ka. At saan niya dadalhin ang mga tayong yun? Baka dadalhin dito at ipapakilala sa atin. Ha? Oh, ano? Nawalan ka na ng kibuano. Ibig sabihin, gagawin nga yun ni Lolo Adel. Ang tinutukoy ni Lolo Adel na natagpuan niya na
Ang dayong isinama niya dito sa lugar natin. Oh no! Sa barangay Mariposa, kung saan tahimik at malayo sa syudad, natagpuan ni Lester ang kapayapaan sa pag-iisip na noon niya lang naramdaman. Dala ng sakit na dulot ng breakup niya ng kanyang ex. What? Nag-i-enjoy ka rin naman, di ba? We can stay here. Ikaw ba yun, Lester? Ikaw na isang city boy mahilig ng nightlife at hindi mabubuhay ng walang chicks tapos sasabihin mo, we can stay here? Oy, anong mahilig sa chicks? Aaminin ko yung dalawang naon ng mga sinabi mo. Pero hindi ako chick boy Hindi ka nga chick boy. Pero, ang wara mo pare. Alam mo na yung wara. Yung aura mo, habulin ng chicks. Kaya nga overzealous yung ex mo kasi hindi ka panipaniwala yung loyalty mo. Siyang walang tiwala sa akin. At alam mo ba, ngayon ko lang na-realize, mas importante yung tiwala sa relasyon. Nakamove on ka na, tol. Ewan ko, tama na nga. Nakakasira ka ng mood. Teka lang. Kaya gusto mo mag-stay dito kasi nakakalimutan mo na si... Sige, banggitin mo pang pangalan niya ha? Buong pangalan pa, tol. Okay, tol. Dahil nakakatulong sa yung pag-stay dito, okay, cool ako. Total, wala namang mawawala sa akin. Bakasyon naman. So bakit hindi nga dito? Para maiba naman, di ba? Isa pa, malakas ang gudol-gudol. Nandito yung destiny ko sa barangay na ito. Tara, labas tayo. Okay. Hinanap na magkaibigan si Lolo Adela. Buo na ang isip ni Lester. Nadagdagan pa ang mga araw ng pananatili nila sa nasabi ng barangay. Maganda ang naidulot sa kanya ng lugar na iyon. Hi! Inahanap namin si Lolo Adel. Saan ba dito yung bahay niya? Hello? Pwede bang malaman kung saan ang bahay ni Lolo Adel? Tol, parang pansin ko, pare-pareho ang boses ng mga babae. Pero parang pare-pareho din naman ang mukha. Pero may nakakatuwa ba sa tanong ko? Bakit sila tumawa? Wala. Hindi nila alam ang bahay kung saan nakatira si Lolo Adel siguro. Imposible naman. Sa lahat ng barangay, ito lang yung grabing kakaiba. Dahil puro kubo ang bahay dito. Gawa sa nipa at dingding at bubong. Nasa pinakadulo yata ang mundo ng lugar na to. Walang cellphone, walang TV. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Parang may mali sa mga nakatira dito. Ano ka ba? Huwag kang magsalita ng ganyan. Baka marinig ka, nakakaya. Sino bang pwede nating mapagtanungan? Sino ang nakakikilala kay Lolo Adel? Oh, tol, tingnan mo. Ang ganda naman ng pusa na ito. Kakaibang lahi. Ang kinis ang pagkakaitim niya. Ngayon pusa naman ang pagdidiskitahan mo. Halika na. Hanapin na natin ang bahay ni Lolo Adel. Abat, uy, Chu! Huwag mo ako yayakapin sa binti ko. Oh, Chu! Huwag mong itulak. Baka maapakan mo. Kawawa naman. Parang tuko ko makalapit eh. Chu! Ayoko, pitiyon mo sabi ako. Pitiyon mo ko. Naamoy siguro na mahilig ka sa pusa. Di ako mahilig sa pitstol. Walang hayop sa bahay. Lalo na ayoko sa pusa. Bigla na lamang tumakbo palayo. Halika na nga. Biglang nawala yung pusa. Saan na kayo napunta yun? Saan ka na pupunta? Ayaw mo sa pusa, di ba? Tapos susundan mo. Ang bilis kasi makalayo eh. Nasaan na yun? Dito lang siya kanina eh.
Hi. Wow! Ang ganda! Kayo ang dayo dito sa lugar namin? Oo. Ako nga pala si Daryl. Anong pangalan mo? Ako si Adora. Anong pangalan ng kaibigan mo? Siya si Lester. May nakita ka bang pusang nagawi rito? Mas interesado ka sa pusa kesa sa akin? Ha? Miss? May kakilala ka ba ritong Lolo Adel? Hinahanap kasi namin ang bahay niya eh. Saan na napunta yung pusa? Sure ako dito siya pumunta. Bakit niyo hinahanap si Lolo Adel? Kasi siya yung nagdala sa amin dito. Bakit niya kayo dinala dito? Miss, kung kilala mo siya, pwede ba samahan mo kami sa kanya? O sige, sumunod kayo sa akin. Halika na, Daryl. Huwag mo nang hanapin yung pusa. Para ka namang timang dyan. Nakapagtataka lang eh. Biglang naglaho yung pusa, tol. Tumigil ka na. Si Adora, isa sa may interes sa pagdating ng dalawa. Mabigat ang loob nitong isama ang magkaibigan sa bahay ni Lolo Adel. Taliwa sa kaalaman ng lahat, matagal na rin niyang hinihintay na magbago ang itinakda sa aklat para sa kanya. Tao po! Yao! Lolo Adel! Lolo Adel! Tahimik. Wala si Lolo Adel dito. Hindi mapakali ang matandang yon. Baka nga wala siya dito. Ano bang sadya niyo sa kanya? Sabihin niyo na sa akin. Ako na ang magpaparating kay Lolo Adel. Dito nakatira si Lolo Adel? Mag-isa lang ba siya rito? Dito nga. Halika na, Daryl. Hayaan na muna natin. Baka may pinuntan lang si Lolo Adel. Tayo na. Maglakad-lakad tayo. Maglakad-lakad? Saan? Naku, delikado. Kung gusto niyo, pwede ko kayong samahan. Hindi na. Oo, pwede. Kung walang magagalit, baka kasi may asawa ka na boyfriend. Kapag nakita niyang kasama mo kami, baka maumbagan kami nang wala sa oras. Wala akong kasintahan. Ikaw, gusto mo ba na maging kasintahan ko? Ibang klase to. Miss, aalis na kami. Pakisabi na lang kay Lolo Adel. Hinahanap namin siya. Pwede ba akong sumama sa tinutuluyan niyo? Sasama ka? Nakita mo na. Ayaw bumitaw sa'yo. Ikaw kasi, napakalandi mo. Nakahanap ka ng katapat. Bahala ka dyan. Uy, Tol! Huwag mo ko iwanan dito! Tol! Nagtataka ang magkaibigang Lester at Daryl dahil mula nang makilala at makita nila si Adora, halatang ayaw itong humiwalay sa kanila dahil yun talaga ang gusto ng dalaga. Aswang talagang Adorang yun. Naunahan tayo sa dalawang gwapong lalaki, amihan. Anong gagawin natin? Tama. Hintayin nating magsapusa siya. At ilalagay ko siya sa sako. Itatapon ko siya sa pinakamalayong ilog dito sa atin. Huwag mong gawin yan. Masamang kaaway si Adora. At bakit kasi hindi mo binuksan ng pinto? Nandito na sila kanina eh. Eh di sana, nakilala na natin sila ng personal. Kasama nila si Adora. Ay, iba talaga ang teknik ng babaeng yun. Alam niyong may kasama si Lolo Adel. Hindi niya sinabing nandito ka, amihan. Isang katraydoran yon sa lahi ng mga aswang. Wala sa aklat. Nakatraydoran yan, Alili. Sa akin, oo. Ay, makikita ng Adorang yon. Gusto niya ng traydoran, ha? Amihan, kakampihan mo ako sa mga gagawin ko, di ba? Kapag nasa tama ka, oo. Ano ba naman yan? Ay, hindi ako magpapatalo sa Adorang yon. Alam ko na. Si Lolo Adel. Tumikil ka. Huwag mong idadamay si Lolo Adel.
Gusto niyo bang matusta kayo nang wala sa oras ni Lolo Adel? Kung ayaw mo akong kampiyan sa gagawin ko sa Adorang yon, pwes, kakampi na lang ako kay Lolo Adel. Yay! Babu! Ano? Alili! Bumalik ka dito! Alili! Sa barangay, kinaumagahan ng mga makabagong aswang, hindi maiwasan na may gustong makalamang at may kompetisyon, lalo na pagdating sa mga dayo. Tol, anong gagawin natin dyan? Anong oras na oh? Pauwiin mo na. Alangan naman dito siya matulog. Iatid mo kung gusto mo. Kapit ko na sa akin eh. Ano kaya, patulan ko na? Hindi ako lugi kung isasama ko siya sa syudad. Bahala ka. Tanda ka ni. Bakit parang bitter mo? Bitter, no? Hoy, wag mong sabihin gusto mo rin si Adora. Ano ba pinagsasabi mo? Ngayon lang natin nakilala, tas gusto agad. Tsaka wala akong planong makipagrelasyon kahit kanino. Tol, wag kang bulag. Nakita mo di ba? Ang ganda ng mga dalaga dito eh. Walang binatbat yung ex mo. Ngayon ka pa choosy. Ibang klase din talaga ang mindset mo, no? Ngayon ko lang naisip, paano ba kita naging best friend? At sakit mo magsalita, tol ah. Ikaw magsama sa kanya rito. Babae yan. Iuwi mo yan sa kanila. Mamaya sundin niya ng mga magulang. Makapag-asawa ka nang wala sa oras. Siguradong maganda at gwapo ang lahi namin na magiging anak namin. Daryl, Iatid na. Masyado ka namang seryoso. Hindi niyo naman ako kailangan pagtalo ng magkaibigan. Kaya kong umuwi na mag-isa. Huwag kayong mag-alala. Wala sa lahi namin ang namimikot para lang makapag-asawa. Gusto ko lang magkaroon ng mga bagong kaibigan. Walang magagalit kung dito muna ako. Hindi naman ako nakakaabala sa inyo, hindi ba? Hindi. Wala. Daryl, Pasensya ka na, Adora ha. Pero kasi babae ka eh. Nag-aalala kami ng best friend ko na baka kung anong sabihin na mga taga rito. At saka, hindi naman kami mapagsamantala nitong udol ko eh. Marunong kaming rumespeto ng babae. Huwag niyo akong irespeto. Basta sinyo ko. Ha? Kayo na nga ang hinihintay ko. Ah, Hayaan niyo akong manatili dito. Pagsisilbihan ko kayo. At kahit na sino sa inyong dalawa ang maging asawa ko, no problem sa akin. ano? Nahiwagaan si Lester at Daryl sa mga ikinikilos at pananalita ni Adora, lalo na sa sinabi nitong huwag siyang irespeto. Alam nilang seryoso ang babae at hindi nagbibiro. Walang ideya ang magkaibigan sa pagkatao nito at hindi nila magawang paalisin ito. Tinupad ni Adora ang pangako sa dalawa na pagsisilbihan niya ito. Lolo Adel, akala po namin nakalimutan niyo na kami. May inasikaso lamang ako. Anong amoy iyon? Lolo Adel, pwede po ba kaming mag-extend sa pag-stay namin dito? Magbabayad na lang po kami, Lolo Adel. Sinasabi ko na nga ba magugustuhan ninyo ang lugar na ito? Sa desisyon ninyong manatili rito hindi kayo magsisisi. Pwede po bang magtanong, Lolo Adel? Tungkol saan? Tungkol po sa mga tao rito. May nanakit ba sa inyo? May nanakot ba sa inyo? Sabihin niyo sa akin. Wala naman po. Mabait naman ang mga tao rito. Lahat ng mga tao rito ay mababait, Lester. Pero hindi lahat. Hindi mo pwedeng pagkatiwalaan ng iba.
Dahil sa likod ng kanilang kabaitan, naruroon ang lihim at tunay nilang kaanyuan. Tama po kayo, Lolo Adel. Bakit mo na itanong ang tungkol sa mga naninirahan dito? May napansin lang po akong kakaiba sa ilan sa kanila. Para ho kasing, sobra ho silang mahihain, Lolo Adel. May iba po na parang sabik sila sa taong magawi rito. Katulad namin ni Lester. Ganun ba? Tama kayo. Kasi karamihan sa amin ay kontento na dito sa lugar na ito. Dito na umiikot ang buhay namin. Karamihan ay hindi umaalis ng lugar na ito. May hindi na pupunta sa syudad at kahit alinmang sa lugar. In short, may mga ignoranting tao na karamihan sa amin dito. Katulad po ni Adora. Anong sinabi mo, binata? Baka ho matulungan nyo kaming kumbinsihin siya na umuwi sa kanila, Lolo Adel. Jai ho kasi na may kasama kaming babae rito. Nandito si Adora. Kasama niyo si Adora. Pero ayos lang naman po kung ayaw niyang umuwi sa kanila. Safe naman siya rito, Lolo Adel. Tsaka hindi naman kami masamang tao. Paano niyo siya nakilala? Nagtanong-tanong lang po kami kung saan yung bahay ninyo. Sa daan nakita namin siya. Sinamahan niya kami sa bahay ninyo pero wala akong tao dun sa bahay ninyo. Kaya umalis na lang kami. Walang tao. May mga kasama po ba kayo sa bahay ninyo, Lolo Adel? Nasaan si Adora? Sinasabi ko na nga ba? Pagpasok ko pa lang kanina, naamoy ko na siya. Adora! Baka lumabas lang ho, Lolo Adel. Pero nandito naman ho talaga siya. Ayaw niyang umuwi sa kanila. Dahil gusto niyang sumama sa inyo sa pag-alis dito. Ho? Kakausapin ko si Adora na huwag siyang papasukin sa kubong ito kung ayaw ninyong malagay sa panganib ang buhay ninyo. Hindi maunawaan ng dalawa ang ibig sabihin ng matanda. Inakalang nagbibiro lamang ito. Dala ng pag-aalala sa kalagayan ng babae na kasama nila. Hinanap ng matanda si Adora. Anong kailangan mo sa akin, tanda? Binabalaan kita, Adora. Sa lahat ng aswang, ikaw ang malandi. Huwag mong pakikialaman ang dalawang yun. Mga panauhin ko sila. Talaga? Alam ko kung anong sadya mo sa dalawang yon. Alam mo, alam ng lahat. Pero hindi siya para sa'yo. Ang tanda-tanda mo na para sa kanila. Lolo Adel naman. Para siya kay Amihan. Paano siya mapupunta sa apo mo? Ni hindi mo nga pinapalabas ng bahay si Amihan. Hinahayaan ko ang tadhana ang siyang maglapit sa kanilang dalawa. Tadhana? Naniniwala pa rin kayo sa tadhana? Nagdura ka. Kulay pula. Katatapos mo lang maghanga. Hindi ka na sa labas dumura. O ano? Sige, magsalita ka. Dahil sa paniniwala mo sa mga aswang na pamahiin, kaya tayo napapahamak dito. Matanda ka na nga, Lolo Adel. Hayaan mong kami ang gumawa ng paraan upang mabago ang buhay namin dito. Kung hindi dahil sa kasamaan mo, bilang aswang, matagal na sana kayong nakaalis sa lugar na ito. Noon yun, sinisigurado ko, hindi na mauulit pang nangyari noon. Wala kang mababago. At wala kang pagbabago sa buhay mo, Adora. Kaya kung gusto mong umalis dito, hintayin mo ang inilaan para sa'yo ng tadhana. Sabihin mo sa akin, tanda, nagkita na ba sila ni Amihan? Aba, Hindi ba? Paano ba yan? Hindi ba't kung sino ang unang nakadaupang palad ng isang dayo ang siyang panalo? at kailan ka pa natutong pangunahan ako, ha? Desperado na ako, tanda. Gusto kong umalis sa lugar na ito. At ano? Sa ibang lugar ka magkakalat ng dilim? Wala ka na doon. Ikaw na rin ang may sabi. Kapag natagpuan namin ang lalaking tunay na magmamahal sa amin, tatanggapin kami ng buong puso. At ang taong yun
ang siyang tuluyang magpapabago sa amin. Nakahanda na ako magbago, Lolo Adel. Pero kung haharangan mo ang plano ko, hindi ako magdadalawang isip na kainin sa harapan mo ang dalawa mong panauhin. At paano ka nasisiguro na tatanggapin ka ng buong puso ng dalawang yan? Na gusto ka ng dalawang yan? Look at yourself! Sa lahat ng aswang na nasasakupan ni Lolo Adel, si Adora ang mahirap supilin. Siguro dahil matanda na siya at wala pa rin nagkakagusto sa kanya. Natatakot siyang mapag-iwanan ng panahon. Ilang dahi na rin kasi ang nakarating sa kanilang barangay. Ngunit bago nila makamit ang pagbabago, ito ang dahilan kaya mismong si Lolo Adel ang naghahanap ng dayo ng may mabuting puso at nais niyang ilayo sa lugar na yon ang kanyang kaisa-isang apo. Talaga, amihan? Hindi ako makapaniwala. Pinayagan ka ni Lolo Adel na lumabas? Ay talaga! Susulitin natin ang buong araw na to. Mamamasyal tayo, mag-e-enjoy tayo, yes! Magsasapusa ka na naman. Hindi ba pwedeng mamasyal tayo ng normal lang? Ano ba naman yan? Mas enjoy ako pag nagbabago ng anyo. May mga dayo tayo, Alili. Paano kung mapahama ka? Speaking of dayo, alam mo bang kasama nila si Adora? Wala akong pakialam. Paano tayo? Ang sabi ni Lolo Adel, kung hindi para sa atin, huwag pilitin. Kung hindi tayo kikilos, talagang hindi mapapasa atin. Hayaan mo si Adora. Kung magpapadala sila kay Adora, malas nila. Ay nako, sayang naman. Nakita ko na sila, amihan. Ang gugwapo nila. At saka, mukha silang mababait. Aanhin mo naman ng gwapo. Kung ayaw naman sa aswang. Ay, sayang. Alili, tingnan mo. Palubog na ang araw. Ang ganda ng view dito, oh. Ay, oo nga. Alika, tol. Tama-tama ang dating natin palubog ng araw. Ha? Ang mga dayo. Amihan, nandito sila. Umalis na tayo dito. Hello! Ladies! Ha? Drink? Joke! Taga rito kayo, no? Sure. Sabi ko na sa'yo, amihan. Tingnan mo sila. Ang gugwapo talaga nila. Tol! Dali! May makita view dito! Ang ingay mo talaga. Ha? Siya ba ang sinasabi ni Lolo Adel? Ano ba naman tong nararamdaman ko, amihan? Ang bilis ng tibok ng puso ko. Parang gusto kong magkandirit habang nagsasapusa ako. Huwag mong gagawin yan. Mabubuking tayo. Hello? Anong ginagawa niyo dito? Hindi ba sinabi sa inyo na hindi lahat ng sulok dito sa barangay pwede niyong pasyalan? Walang ipinagbawal sa amin si Lolo Adel. Malaya raw kami makapamasyal sa lahat ng sulok ng lugar na to. Bahala kayo. Huwag lang dumating ang panahon na sabihin yung hindi ko kayo pinagbawalan. Ladies, siya nga pala si Lester. Ako naman si Darrell. Ako naman si Lily. Lily pala. Nakakataranta. Siya naman si Amihan, ang kaisa-isang apo ni Lolo Adel. Apo ka ni Lolo Adel? Gwapo nga. Bingi naman. Tara na, Alili. Teka, sandali. Huwag mo akong hihilahin. Naniniwala kang apo ni Lolo Adel yon? Kahit naman sinong apo ni Lolo Adel maniniwala ko ton. Hanep, maganda lahat ng mga babae rito Pero si Amihan, tol, hugis puso yung mukha. Ang ganda ng mata. Parang isang anghel na bumaba sa langit. Kahit siya pang apo ni Lolo Adel, kung masama ang ugali niya. Galit ka, tol? Akala mo kung sino. Umalis ka agad sila, no? Tol, O ano? narinig mo ba yung sinabi niya?
gwapo daw ako. Ha? Ngayon mo lang alam, Tol? Sa dinabi-dabi ng chicks na nagkakandara pa sa'yo at nagsasabing gwapo ka, ngayon lang nag-sink in sa'yo? Ay, kilig! Hindi Ugag na to. Bakit naman ako kikiligin? Tara na. Hindi mo ba narinig yung sinabi niya? Hindi raw lahat ng sulok dito sa barangay pwede natin pasyalan. Lumipat tayo ng ibang lugar. Tara. Tol, kailan ka pa kinilig ng sinabihan kang gwapo ka? Kailan ka pa nakinig sa sinasabi sa'yo ng mga babae? Nakamove on na nga best friend ko. Mukhang tinamaan ng palaso ni Cupido Ayos! May kakaibang kinang at kaba sa dibdib ni Amihan ang pagharap sa kanya ni Lester. Damdamin na ngayon lang niya naramdaman ang pagiging isang aswang na siyang balakid para sa kanya na makihalubilo sa mga hindi kauri. Anong nangyayari sa'yo, Apo? Wala po, Lolo. Ayoko lang pong lumabas. Mas gusto ko po na dito lang sa loob ng bahay. Saka, marami po akong gagawin. Ganyan na yan, Lolo. Mula nung nakilala niya yung mga dayo dito sa atin. Bakit? Anong problema? May masama bang nangyari? Ang ganda nang nangyari, Lolo Adel. Sa unang pagkikita, may isnaban agad na nangyari. Muntik nang magsalpukan. Sasakyan lang ang nagsasalpukan. Aba, totoo ba yan, ha? Hoy, Ay opo. Eto naman kasi si Amihan. Abay, tinarayan ba naman yung gwapong yun, yung lalaking dayo? si Lester, inaway mo, Apo. Hindi ho, Lolo. Pinagsabihan ko lang. Pero binarin niya ako. Antipatiko. Paalisin niyo na nga siya dito, Lolo. Kailan kita nakitang nagkakaganyan, Apo? Ay naku, Lolo Adel. Masama akong magalit si Amihan. Baka po magkagulo tayo dito dahil sa dalawang dayong yun. Hindi mangyayari yan. At bakit hindi, Lolo? Baka ho kung anong perwisyong dala nila dito sa barangay natin. At baka ho kung magtagal pa sila dito, mapahamak sila. Eh yun naman pala, Lolo Nag-aalala lang po si Amihan. Ayaw niya yung mapahamak ang dayo. Lalo na si Lester. Hindi sila mapapahamak, Apo. Hindi sila perwisyo sa barangay natin. May dahilan kaya sila nandito. Tao po! Tao po! Pamilyar sa akin ang boses na yun. Buksan agad natin ang pinto. Anong ginagawa nila dito? Huwag kang excited, Apo. Nahalata ka. Lo, Hello! Pasok kayo. Halika kayo tuloy. Pasok kayo, mga binata. Mabutit na isipan niyong pumunta rito. May dala po kaming prutas, Lolo Adel. Pasalubong po namin kay Amihan. Este sa inyo pong lahat. Mga prutas. Malayo ang tindahan ng mga prutas dito. Aabutin kayo ng halos kalating oras bago kayo makabalik. Hindi po namin binili ang mga yan, Lolo. Pinitas lang po namin. pinitas nyo? Naloko na. May problema ho ba, Lolo? Bawal po ba? Wala ho kasing nagsabi sa amin na hindi pwedeng mamitas. Marami naman hong nakakita sa amin. Alam nyo bang umaasa kami sa mga bunga ng puno? Mga gulayin at mga isda sa ilog? Di bayaran na lang po namin yung mga napitas namin, di ba, Tol? Kaya bang bayaran ng kaligtasan naming lahat dito? Ha? Ang hirap sa inyo mga taga-syudad. Kinagamit nyo ang pera nyo para lang magawa ang gusto ninyo. Wala kayong pakialam sa kung anong buhay meron kami dito. Apo, Hindi kayang tumbasin ang pera nyo ang tinatakasan naming sumpa. Sa ginawa nyo, maraming magugutom, maraming babalik sa dati, maraming malalagay sa kapahamakan. Amihan!
Ano yun? Bakit to galit na galit? Pero kahit galit na galit siya, yung boses parang hindi naman masyadong galit na galit. Pero anong ibig sabihin nun? Dahil sa pinamitas naming prutas? Anong ibig niyang sabihin, Lolo Adel? Umalis na muna kayo. Lolo Adel, pwede ko ba siya makausap? Hihingi lang ako ng sorry. Nako, huwag mo nang tangkain pang lumapit sa kanya. Sige na, ako nang bahala sa apo ko. Umalis na kayo rito ngayon din. Bakit po, Lolo Adel? Pakiusap. Manatili muna kayo sa inyong kubo. Huwag kayong lalabas. Lalo na pagsapit ng dilim. Ho? Hindi mapigilan ni Amihan ang galit nitong nararamdaman dahil sa tindi ng emosyon. Nasabi niya ang mga maling salita na maaring ikapahamak ng kanilang lahi. Nag-aalala man si Lolo Adel sa kanilang kahihinatnan sa ginawa ng dalawang binata. Amihan, tingnan mo oh. Papalapit dito ang dalawang gwapong dayo. Huwag mo silang titingnan. Tuloy lang tayo sa paglalakad. Amihan! Alili! OMG! Tinatawag nilang pangalan natin, Huwag Amihan. mo silang pansinin. Naku ha, paano tayo makakapag-asawa ng normal na tao kung magpapakipo tayo? Anong gagawin mo? Hoy, Alili! Hello? Ito kasing kaibigan ko Gusto niya kayong makausap. Lalo ka na, Amihan. Kung may gusto kong sabihin lalaki, pumunta ka sa bahay namin. Doon tayo mag-usap. Mas maganda dito mag-usap, di ba? Presko ang simoy ng hangin. Ikaw, Amihan, kung saan mo gusto mag-usap tayo? Ha? Ano't ganyan ka kung makatitig sa akin? Pasensya ka na. Hindi ko lang mapigilan ang sarili ko. Ngayon lang kasi ako nakakita ng babaeng sobrang ganda. Ha? Huwag ka sana magagalit sa ginawa naming pagpitas sa mga prutas sa puno ninyo. Hindi namin alam na malaking tulong ito sa inyo sa mga taga rito. Dayo lang kayo dito sa amin. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay na ikakagalit ng mga tao dito. Pangako. Promise. Pero pansin ko lang, namula ka. Ngayon lang ba may nagsabi sa'yo maganda ka? Anong ginagawa mo? Tinataas ko ang kamay ko. Nangangako ako. Hindi na mauulit. Salamat kung gano'n. Ang ganda niyang ngumiti. Sige, magpapatuloy na kami sa paglalakad. Pwede ba kaming sumabay sa inyo? Pauwi na rin kasi kami. Ang pauwi sa kubo ninyo, kailangan yung bumalik sa daan. Oo nga pala. Sige, Amihan. Hanggang sa muli. Hanggang sa muli. Mas lalo siyang gumaganda sa malapitan. Nakita mo ba yung kanyang mga ngiti? Sobrang nakaka-hypnotize mo. Ang bilis ng kaba ko, tol. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganito. Sa tagal nating mag-best friend ngayon ko lang nalaman na corny mo palang magpaiwatig sa babae. Kakaiban sa'yo ng puso ko ngayon. Huwag mong sirain. Tara na. Parehong may lihim na itinatangi ang nararamdaman nila sa isa't isa ni Lester at Amihan. Hindi ito nakaligtas sa lihim na pagmamatsyag ni Adora. Mapanibugo ang babae. Tol, ibang klase ang panahon ngayon Woo! Ang init! 2 beses na akong naligo Malinsangan pa rin. Doon kaya muna tayo tumambay. Mabuti pa nga. Ano yun?
Kulisap lang yan. Iba ng panahon ngayon. Kulisap, ilang araw na tayo rito. Ayoko lang narinig ang ganyang klaseng tunog. Ano yun? Bumagsak sa bubong natin. Tingnan mo. Tumayo mga balibi. Ano ka ba, natataranta ka na? Bakit ka nakahawak sa akin? Para yun lang, natatakot ka na. Tol, baka ba ng dibdib ko eh. Nananay yung mga balahibo ko. Halika na, lumabas muna tayo. Sabay nating tingnan kung ano ang dumapo sa bubong. Ha? Oo, sinusumpo ka na naman ng kaduwagan mo. Ang sabi ni Lolo Adel huwag na tayong lumabas ng kubo. Lalo na kapag sumapit ang dilim. Tol, hindi kaya may ibig sabihin si Lolo Adel sa mga sinabi niyang yun? Ha? Anong gagawin natin? Huwag na tayong lumabas. Baka kung ano pa mangyari sa atin. Mas kabisado ni Lolo Adel ang lugar na to kaysa sa ating dalawa. Mabuti pa matulog na tayo. Paano tayo makakatulog ang init-init ang pakiramdam, Tol? Bahala ka nga, dami mong rason. Tol, naalala ko, Sabi ng matanda, kapag maalinsangan daw at hindi naman mainit ang panahon at may mga tunog na kakaiba sa labas ng bahay. Tol, ano? May aswang daw sa paligid. Aswang? Seryoso ka? Sa tanda mong yan? Barangay Mariposa. Teka, May naalala ako sandali. Nasaan ang cellphone ko? Walang signal. may naalala lang ako, tol. Sandali lang, titingnan ko lang sa cellphone ko. Eto ang cellphone ko. Anong naalala mo? Walang signal. Saan ka nakakitang may gumagamit ng cellphone sa lugar na to? Tago mo yan. Walang silbi ang gadget dito. Bakit kasi hindi ko maalala? Narinig ko ng lugar na to eh. Shit! Ano ka ba, Daryl? Nakakahawa yung nervyos mo eh. Pusa lang, nagsisigaw ka na sa takot. Pusa sa labas ng pinto! O, ano pang hinihintay mo? Baka yan na yung pusang hinahanap mo. Buksan mo na. Papasukin mo. Mabuti yan para may Bakit di mo ituloy? Bigla din ako kinabahan eh. Pero sige na. Puntahan mo na para may mapaglibangan ka. Meow, meow, meow. Meow, meow, meow. Halika! Tuloy ka, meow, meow. Nasaan na yun? Magandang gabi sa'yo, Daryl. Unti-unting nabuo sa isip ni Daryl ang duda sa lugar na napuntahan nila ni Lester. Halos gabi na kung magparamdam ang mga aswang. Lahat ng ito'y alam ni Lolo Adel. Aalis na kayo sa lugar na ito? Bakit? Nandito lang naman kami para magbakasyon. Miss na namin ang buhay sa syudad. Malaki ba ang bahay niyo sa syudad? Malaki. Hindi ganitong kubo. Hindi uso ang bahay kubo sa syudad eh. Daryl, kapag umalis kayo, isama niyo ko ha? Bakit may kamag-anak ka ba sa syudad? Sige, pwede ka naming ihatid ni Lester. Wala na akong pamilya. Mag-isa na lang ako sa buhay. Kaya pala dikit ng dikit naghahanap ng pamilya. Mag-isa ka lang? Hindi ko napansin na may pinapasukan kang trabaho. Paano ka nabubuhay kung wala kang pamilya? Sa mga katulad namin, malaparaisong lugar na ito. Alam mo bang hindi nawawala ng hitik ng bunga ang mga puno? Matataba ang mga lupa. Hindi mauubusan ng mga gulayin. Yan ang pinagkukunan namin ng pagkain. Mahirap ang buhay sa syudad. Wala mga punong mapagkukunan ng bunga. Wala mga preskong gulayin doon. Magugutom ka kung wala kang trabaho. Magtatrabaho ako, Daryl. Kung gusto mo, gawin mo akong kasama sa bahay. Ha? Magiging mabait ako. Bibigyan kita ng maraming anak.
Anak! Adora, huwag mong sabihin niya na. Huwag mong sabihin niya sa lalaki hindi mo gaanong kilala. Seryoso ako. Gawin mo kung asawa mo. Pero ayoko pa mag-asawa. Tinatanggihan mo ko? Wala akong kakaya mag-asawa. Wala akong trabaho. Pakainin lang ako ng mga magulang ko. Tsaka sa madaling salita, hindi pa ako pwedeng mag-asawa. Si Lester, baka hindi niya ako tatanggihan. Ay, tako. Hindi rin siya pwedeng mag-asawa. Bakit hindi mo ko diretsahin? Naayaw niyo sa akin. Yun na nga. Abay. Alam mo ba kung anong nangyayari sa lalaking umaayaw sa akin? Siyempre hindi. Anong nangyayari? Kinakain ko ng buo! Nick, nakatatakot naman ng babaeng yun. Ang ganda niya tapos ibibigay niya lang ang sarili niya sa taong hindi niya kilala. Ano ba nangyayari sa mga tao rito? Parang wala sa kanilang mga sarili. Nasaktan ang damdamin ni Adora sa pag-aakalang walang may gusto sa kanya sa dalawa. Hindi na ito nagpakita pa, ngunit hindi natapos doon ang gustong mangyari ng dalaga. Sabi ko sa ito, may aswang sa barangay na ito. Kukuha tayo ng armas. Maghahanda tayo. Anong laban ng armas sa mga aswang na yan? Teka, paano natin masisigurado na aswang nga nasa bubungan? Wala tayong makita. Alam ko ang tunog na yan, tol. Yan yung napapanood ko sa mga horror movies, tsaka sa mga napapanood ko sa YouTube channel. Lalo na sa Dark Shadow 101, sa Pulang Anino, saka sa Timbicol Horror Stories. Aswang yan! Horror movies? Seryoso ka? Horror movies nga, hago sa tunay na pangyayari. Palibasa, puro Korean novela ang pinanunood mo. Mamamatay na tayo dito. Umuwi na tayo, tol. Umuwi na tayo. Nawala na. O ano kung aswang yun? Malamang pinasok tayo dito sa loob ng kubo. Gasino na lang ang lock dito sa pinto. Gawa lang sa kahoy. Ang bubong gawa sa nipa. Kung totoo nga ang aswang yun, kanina pa tayo nilapa. Nasaan na? Bakit biglang tumigil? Bakit biglang nanahimik? Huwag ka nang maingay dyan. Baka bumalik. Yang itak, itabi mo lang. Hindi ako matutulog na mahimbing. Magbabantay ako. Tabi tayo, tol, Sumusobra ka na, Daryl, Hindi pwede. Hindi ako nakakatulog na may katabi. Sabi mo hindi ka matutulog. Hindi rin ako matutulog dito. Kaya tabi tayo. Masayang tinakot ni Adora ang magkaibigan. Gustuin man niyang saktan ang dalawa, ngunit mananagot siya kay Lolo Adel. Patuloy siya sa kanyang ginagawa, ngunit natigil lamang ito nang may biglang humila sa kanya palayo ng kubo. Bitiwan mo ko! Amihan, nagsisimula ka na naman, Adora. At sino ka para pigilan ako? Gumagawa ka ng bagay na ikapapahamak mo. Sino sa tingin mo ang pipigil sa'yo? May interes ka sa dalawang yon. Aminin mo! Lahat tayo gustong makaalis sa lugar na ito. Pero hindi sa paraang gusto mo. Ayaw nila sa akin, amihan. Tinanggihan nila ang alok ko. Hindi ko matanggap. Magbabayad sila! Tumigil ka, Adora. Huwag mo kong subukang pigilin, amihan. Magkakasubukan tayo. Huwag mo akong takutin, Adora. Wala tayong karapatang ipilit ang sarili natin sa sino man. Lalong wala tayong karapatang manakit ng tao. Pero sila, may karapatan silang saktan tayo. Ikaw ang gumagawa ng bagay na ikakasakit ng iyong damdamin. Gusto ko nang makaalis sa lugar na ito. Ayoko na dito. Nagtagumpay tayo na kumain ng normal.
katulad ng pagkain ng mga normal na tao. Pero anong ginawa nila? Pinakialaman nila ang puno natin! Hindi nila sinasadya. Wala silang alam, Adora. Hindi dahilan yon para sila'y patawarin. Tama na, Adora. Dapat silang parusahan. Nasasaktan ka lang dahil akala mo ayaw nila sa'yo. Huminahon ka. Matagal na panahon nang nabuhay tayo ng tahimik. Sa tuwing may nakakapasok na dayo dito sa ating barangay, lahat tayo umaasang may iibig sa atin. Ilalayo tayo sa lugar na ito. Pero walang nangyari. Wala silang pakialam sa atin, amihan. Wala silang alam kung sino tayo, Adora. Hindi natin sila masisisi. Hindi ako makapapayag na manatili pa sa lugar na ito ng mahabang panahon. Aalis ako rito. Patutunayan ko sa inyo na kaya ko mabuhay sa ibang lugar. Patutunayan ko! Napigilan ni Amihan si Adora sa pananakot nito sa magkaibigang dayo. Ngunit kilala nila ang babae. Hindi ito titigil hanggat hindi nakakapaghiganti. Nagalit si Lolo Adel nang malaman ang nangyari. Gusto niyong umalis? Word na po kasi ang lugar na ito habang tumatagal. Parang may kakaiba na pong nangyayari. Lolo Adel, huwag niyo sanang mamasamain ang mga sinasabi namin sa inyo. Pero mukhang wala kaming naidulot na tama dito sa lugar. Kung ano ang gusto ninyo, hindi ko kayo pipigilan. Tama kayo. Habang tumatagal ay nalalapit ang buhay ninyo sa tiyak na kapahamakan. Lolo, naniniwala po ba kayong may aswang? Doon ho kasi sa maliit na kubo may naranasan kami. Tsaka ako ho, personally, nung maliit pa ako. Mga lola ko po nag-aalaga sa akin. Laking bukid po ako pero nung nag-aral na ako, sinundo ako ng aking mga magulang sa syudad. Kaya sa syudad na ako lumaki. Pero natatandaan ko po, may aswang din na nagawi sa lugar namin noon. Hindi ho kami maaaring magkamali. Aswang ho ang nanakot sa amin ni Lester noong mga nagdaang gabi. Totoo ang aswang. Narinig mo, Tol? Narinig mo? Totoo may aswang. May aswang sa lugar na to. Alam niyo ba na may aswang dito sa lugar niyo? Kung ganun, bakit hindi kayo umalis? Paano ho yung kaligtasan ninyo? Ang mga kababaihan dito. Oo nga po, Lolo Adel. Mabuti na lang at walang mga bata rito. Oo nga pala. Bakit matagal na tayo pero wala ako nakikita mga bata? Walang malalakas na loob na magsipag sa pag-aasawa ang mga taga rito na gumawa ng bata. Dala na rin sa hindi maipaliwanag na kababalaghan sa lugar na ito. Ano ho? Bakit nyo kami dinala rito? Dahil umaasa kaming balang araw, may taong mapapadpad na siyang magpapalaya sa sumpang iyon. Ano naman hong gagawin namin? Naniniwala ako na may mabuti kayong puso, mga binata. Kaya hong labanan ng mabuting puso ang aswang? Alam ba ni Amihan ang tungkol sa aswang? Si Amihan. Naisip mo si Amihan. Nako, hindi lang ho naisip, Lolo. Nakatatak na po si Amihan sa puso ni Lester. Lester, apo ko, Lolo, bakit po? Hindi ako nagkamali sa pagpili sa iyo. Salamat. Maari na ako magpahinga. At maari na ring iwan si Amihan. At iwan sa kanya ang tungkulin sa barangay na ito. Si Amihan po ang kapitan ng barangay na ito? Walang kapitan sa barangay na ito. Ho?
Tol. Di ba kapitan ang namumuno sa barangay? Oo nga ho, Lolo. Anong sinasabi ninyong tungkulin ni Amihan dito sa lugar ninyo? Malalaman nyo rin. Saan na po kayo pupunta, Lolo Adel? Madilim na ho sa labas. Baka ho gusto niyong dito na kayo matulog. Hindi pwede. Walang kasama si Amihan sa bahay nila. Lolo Adel, ang mabuti pa ho, ihatid na namin kayo pa uwi. Wow, Tol ha. Wag na mga apo. Kaya ko nang umuwi na mag-isa kahit sa kalagitnaan pa ng gabi. Baka ho kasi kung Nalaman ko ngayong gabi, Lester. Panatag na ang loob ko sa nalaman ko ngayong gabi. Sa nalaman din po namin mula sa inyo na may aswang sa lugar na ito, Lolo Adel. Hindi ho kami mapanatag hanggat hindi kami nakakaalis rito. Wala kayong dapat na ikatakot. Babantayan kayo ni Amihan. ho, tahimik ang gabi. Muli ay hindi makatulog si Lester at si Darrell sa pamamagitan ng kanilang pagmamanman sa paligid. Habang puno ng takot ang dalawa, ginising din sina Lolo Adel at Amihan. Amihan, apo, hindi ka makatulog dahil sa pag-aalala kay Lester. Lolo, Umiibig ka na, apo. sa unang pagkakataon, nabighani ako sa isang normal na tao. Hindi ba kasalanan yun ng ating angkan, Lolo? Hindi kasalanan ang umibig. Isang magandang himala na ang aswang na katulad natin ay makaramdam ng pag-ibig. Ang pag-ibig ay walang sinisino, apo. Maging normal man yan o maging aswang. Lolo, mangyayari kaya ang hinahangad ninyo? Malaki ang pag-asa ko. Sana, apo. Ay, Si Adora, susundan ko siya, Lolo. alam ko ang iyong kakayahan, Amihan. Matanda na ako. Ano man ang iniisip ni Adora, ikaw lang ang makapipigil. Pinalaan ko na siya, Lolo. Hanggat kaya mong unawain ang kalagayan ni Adora, magpigil ka, apo. Opo, Lolo. Sina kayo. Ang galing. Minsan pusa, minsan ibon. Magaling nga ang apo ko. O nalito lang ang writer kung anong gusto niya. Kung ibon ba o pusa. Ay, nako. Pati ba naman yun iniisip ko? Nakalulungkot bang isipin na balang araw ay aalis ka sa lugar na ito? Walang magtatanggol sa mga taga rito laban sa katulad ni Adora. Ito ang tungkuling na iwan sa amin, lalo na kay Amihan, ang maging tagapagtanggol sa kapwa niya aswang. Isa lang ang pakay ni Adora ng gabing yun, ang ipakilala ang sarili sa dalawang dayo sa kanilang lugar. Dumating siyang mahimbing na natutulog ang mga lalaki. Tahimik siyang nakalapag at nakapasok sa loob ng kubo. Si Lester ang pakay niya. Ang pagtibok ng kanyang puso, kaya hinanap niya ang lalaki. Dahan-dahan niya itong kinapa ang siradora ng pintuan para makapasok. Napakagandang lalaki. Sayang. Katulad ka rin ng mga nauna. Ayaw rin akong piliin. Kamatayan ang aking hatol sa mga taong ayaw akong piliin. Wag, Adora! Amihan, wag kang mangialam dito. Kalimutan mo ng iyong masamang binabalak.
Bibigyan kita ng pagkakataong umalis at lisanin ang kubong ito. Hindi mo ko mapipigilan, amihan! Bakit ba hindi mo, Tol? Adora! Amihan! Amihan? Anong ginagawa niyo rito? Tamang-tama. Gising na sila, amihan. Bakit hindi tayo magpakilala ng maayos sa ating mga panauhin? Pinapalaan kita, Adora. Anong gagawin mo? Pipigilan mo ko? Paano, amihan? Sige, ipakita mo kung anong kaya mong gawin. Magpalit ka ng anyo ayon sa gusto mo. Anong ibig sabihin nito? Hindi ko gusto ang mga nangyayari dito. Total, dalawa tayo rito. Dalawa din sila. Pwede naman natin gawing tahimik ang gabing ito. Tig-isa na lang tayo. Adora! Tumigil ka! Ayoko sa'yo. Si Lester ang gusto ko. Adora, huling pagkakataon. Sige, amihan. Magpakitang gilas ka sa lalaking gusto mo. Anong nangyayari? Hindi ba, amihan? Gusto mo si Lester? Amoy na amoy kita. Unti-unti nang nawawala sa iyong sumpa dahil sa nararamdaman mo sa taong yan. Amihan, Huwag kayong gagilaw. Sasaktan kayo ni Adora. Hindi naman ako kanyang kasamang aswang. Kung magiging mabait sila, bakit ko sila sasaktan? aswang ka, Adora! Aswang ka! Ako lang ba? Lahat kami sa barangay na ito. Lahat kami. Aswang! Adora! Paano yan, amihan? Kilala ka na nila. Wala ka na may tatago pa. E di wala na makakalaya pa sa sumpa. Lahat tayo mamamatay sa lugar na ito. Mamamatay tayong aswang. Sinampal mo ko. Aswang ka! Aswang ka! Adora, aswang ka sila! Huling pagkakataon mo na ito. Aalis ka. O mananagot ka sa kasamaan mo. Hindi ako natatakot sa'yo. At hindi ako aalis dito hanggat hindi ko na isasama si Lester. Ha? Huwag, mabait kami. Daanin natin dito sa magandang usapan. Sa legal na paraan. Tumigil ka! Hindi mo alam ang pinagsasasabi mo. Walang legal na usapan sa lugar ng mga aswang. Halika! Tol! Dapat kitang parusahan, Adora. Huwag mo akong sisihin sa gagawin ko sa'yo. Huwag kang lalapit. Kakagating ko ang leg ng taong ito. Adora, huwag mo kong hawakan. Hindi obra sa akin ang kapangyarihan mong palambutin ang puso ng isang aswang. Ilang beses na kitang pinagbigyan, pero ayaw mong makinig, Adora. Umihan. Tama ka. Hindi natin mapapanatiling lihim na tayo mga aswang. Pero kaya rin nating patunayan sa lahat na kaya nating magbago sa paraan na wala tayong masasaktan. Saan mo ko dadalhin? Kailangan ko si Lester. Ibigay mo sa akin si Lester. Kung pipiliin ka niya, ibibigay ko siya sa iyo. Magsalita ka, Lester. Piliin mo ko. Gustuhin mo ko. Gusto kong umalis dito. Ayoko mabuhay na mag-isa. Ayoko maging isang aswang habang buhay. Adora. Hindi ako makapapayag. Hindi! Halika na, Adora. Sumama ka na sa akin. Bitiwan mo ko. Bitiwan mo ko. Bitiwan mo ko. Bitiwan mo ko!
Amihan, isa siya. Sabihin mo, Tal, mangungot lang ito nangyayari sa atin, ha? Hindi totoo nakita natin kanina. Lahat ng nakatira sa barangay na ito, lahat sila aswang. Darren! Darren! Kinaumagahan, agad na pinuntahan ni Lolo Adel ang dalawang lalaki. Batid niya ang nangyari. Mula din ng araw na yun, hindi na muling nakita pa si Adora. Wala si Adora, wala rin si Amihan. Ngayon alam na ninyo kung sino kami. Maaari na kayong makauwi sa inyo. Kung lahat po kayo aswang, bakit ho magkaiba kayo ng paniniwala at kilos? Lolo Adel, nag-aanyong pusa din ba kayo at ibon at nakalilipad din kayo? Lahat kami ay may kakayang gawin ang lahat ng iyon. Tol, kailangan na talaga nating umalis dito. Lolo Adel, nasaan si Amihan? Kasalukuyan siyang nagpapagaling. Ano nangyari sa kanya? Nasaktan ba siya? Dalhin niyo ko sa kanya, Lolo Adel. Hindi ko magagawa yan, Lester. Sa tuwing may sinusupil si Amihan, pinipili niyang mapag-isa. Ito ay paniniwala ng aswang na gustong makahulagpos mula sa sumpa. Saan galing ang sumpa? Bakit kayo isinumpa? Ang pagiging aswang ay isang sumpang mula sa aming mga salinlahi. Habang binabago ng mga modernong bagay at teknolohiya ang ating mundo, pinipili naming sumabay na mamuhay ng normal. Iwinaksi na namin ang kumain ng labang loob ng tao at uminom ng dugo. Ayoko na nito! Huwag kang maarte. May paduwal-duwal ka pa. Sabi ko nga iwinawaksi namin ang kumain ng tao, di ba? Anong makakawala sa sumpa, Lolo Adel? Tunay na pag-ibig, Lester. Makapangyarihan ang pag-ibig. Ang sino mang pinipili ay inaalis sa lugar na ito. Ang sumpa ay makukulong sa barangay na ito hanggat naririto kami. Nakakulong kami sa sumpa. Tanging pag-ibig lang ang makapagpapalaya sa sumpa. Sa akin wala nang makapagpapalaya. Siguradong wala nang magagawing babae rito. Si Amihan. Pupuntahan ko si Amihan. Sumama na kayo sa amin, Lolo. Tutulungan namin kayo mabuhay ng normal sa syudad. Hindi ako pwedeng umalis sa lugar na ito. Matanda na ako. Kung may aalis man, may maiiwan pa rin karamihan. Sabihin niyo sa akin, saan ko matatagpuan si Amihan? Tama si Lolo Adel. Mag-isang nagmumuni-muni si Amihan sa ginawang kaparusahan na iginawad niya kay Adora. Paano kung dumating ang araw na maging katulad din siya ni Adora? Sabik na makawala sa sumpa, kawala ng pag-asa at may pag-alay sa kanya ng tunay na pag-ibig. Lalabas ang ugali ng isang tunay na aswang katulad ni Adora. Mapapatawan din siya ng kamatayan. Amihan, Anong ginagawa mo dito? saan ka pupunta? Huwag kang umalis. Ikaw ang sadya ko rito. Mag-isa kang pumunta dito. Hindi ka natatakot. Kilala mo na kami. Lahi kami ng mga aswang. Kayon pa ba ako matatakot? Ipinagtanggol mo kami kay Adora. Lester, Sinabi na sa akin ni Lolo Adel ang lahat. Nung araw na nakita kita, kilala ko na kung sino babaeng gusto kong makasama habang buhay. Ikaw yun, Amihan. paano mo nalaman na ako, Lester? Magaganda ang mga babae dito. Bakit ako ang pinili mo? Hindi ang aking mata ang pumili.
kundi ang aking puso. Lester, Kapag nagagalit ka, nagaan yung pusa, o nagaan yung ibon, lumilipad ka. pati yun. Sinabi sa'yo ni Lolo Adel. Ikaw ang itinuturing na pinuno ng lugar na ito. Yun ang dahilan. Kaya hindi ako pwedeng umalis dito at iwan sila. Lalo na si Lolo Adel. Tutulungan ko kayong lahat na makaalis sa lugar na to. Ha? Paano? Paano mo gagawin yun? Maghahanap ako ng maraming lalaki. May mga tao akong kakilala. Pwede kong lapitan para matulungan ang mga taga-barangay Mariposa. Hindi nila ako mapaghihindian dahil maimpluwensya ang aking ama. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Amihan, pakiusap. Hayaan mong ikaw muna ang alisin ko sa lugar na ito. Isasama kita. Ipakikilala kita sa pamilya ko. Babalik tayo para tulungan ang mga kasama mo rito. Lester, gagawin mo yun para sa akin. Mahal kita, Amihan. Hindi na kita pakakawalan pa. Maging aswang man ako. Maging aswang ka man. Sumama si Amihan kay Lester. Sa harap ng mga aswang ay formal na ipinakilala ni Amihan si Lester bilang lalaking kanyang iniibig. Dahil sa tungkulin ni Amihan sa barangay Mariposa, mataas ang tingin sa kanya ng mga aswang, iginagalang at kinatatakutan. Saka naman humarap ang dalawa kay Lolo Adel. Lolo Adel, Huwag ka nang umiyak, apo. Dapat masaya ka. Dapat kiligin ka. Dahil hindi ako nagkamali sa taong nababagay para sa iyo. kailanman, hindi ka nagkakamali, Lolo. Patawarin niyo ako kung nagduda ako sa inyo. Grabe naman kung hindi ako nagkamali. Sa mga desisyon, oo, dahil pinag-iisipan ko. O ngayon, masaya ka na, apo. Huwag mong kalilimutan. Matutong kontrolin ang iyong galit. Opo, Lolo. Lolo Adel, asahan niyo pong aalagaan ko at pakamamahalin ko po si Amihan. Wak-wak ang dibdib kapag ginalit mo yan, tol. Nabigil ka nga dyan. Sana matupad ang pangako mo sa amin, Lester. Gusto ko rin tumira sa syudad. Gusto mo rin ng lalaking totoo magmamahal sa'yo, no? Oo, Alili. Dalawa kami ni Amihan na tutupad sa pangakong yun. Babalik kami, Lolo. Alili, Magkikita pa pala tayo, Darrell. Hindi, uy. Alili. Sigurado. Babalik nga kami, di ba? Kung ayaw mo, edi wag. Kapag nasa syudad ako, marami akong makikilalang lalaki. Sa ganda kong to. Check ka sa akin. Uy, Alili. Kahit hindi man kagandahan ng katulad mo, basta hindi ka aswang, doon na lang ako. Abot, Asya. Baka gabihin kayo sa biyahe. Larga na! Lolo Adel. Huwag kang mag-alala, apo. Kahit saan ka pa makarating, kasama mo ako. Aasahan ko yan, Lolo. Lolo Adel, salamat po sa inyo. Salamat din sa iyo, Lester. Sa piling mo, habang buhay na magiging masaya ang aking apo. Nagbunyi ang lahat ng mga taga-barangay Mariposa nang malamang may kaibigan na ang pinuno ng barangay Mariposa. Sabik sila sa pangakong iniwan sa kanila ni Lester. Matabis ang mga ngiti ng mga aswang. Sa wakas, makakawala na sila sa lugar na binabalot ng sumpa. Mamuhay ng normal, hindi bilang aswang, kundi bilang isang normal na tao. Tol! May signal na! Eto na, Tol! Tama! Sabi ko na sa'yo Barangay Mariposa ang lugar kung saan matatagpuan ang mga magagandang kababaihan. Lugar kung saan dinarayo, ngunit napapabalitang naglalaho na parang bula. Mula noon kumalat ang balita. Wala nang nangahaspang pasukin ang lugar na yun.
At mula noon, wala na ring balita tungkol sa Barangay Mariposa. Tol, yun nga yung lugar na napuntahan natin. Lugar kung saan nakatira ang mga aswang. May problema ba, Daryl? Wala naman amihan. Binasa ko lang naman yung nakasulat dito. Ay sa akin, ayos lang. Maswerte kayo. Sa lahat ng dayong nakapasok sa barangay namin, kayo lang ang nakauwing buhay. Huwag mo nang kalimutan ha. Best man ka sa kasal namin ni Amihan. Pumapayag na si tita. Na si Amihan ang pakasalan mo, tol. Kahit sino pa, basta mahal ko. Siyempre dahil ikaw ang saksi sa pag-iibigan namin ni Amihan. Ikaw ang best man. Parang pagkatapos ng mga nangyari, tol gusto kong sumunod kay Mami sa Amerika. Ayaw mong tumayong best man namin ni Lester? Oo naman, Amihan. Gusto ko. Di ba, tol? Bawal ang humindi. Best man kami. Siyempre, mag-best friend tayo, so di best man ako. Andin, tol? Narinig mo ba? Para may bumagsak sa bubong ng sasakyan mo. Tol, baka akong... Okay lang yan, Daryl. Ihahatid lang tayo ni Lolo Adel. Si Lolo Adel? At kasama si Alili. Tol, swerte mo. Daming alalay Tol, Alalay na pamilya ni Amihan. Ang swerte mo, tol!